Muli po isang mapagpalang hapon po sa ating lahat na naririto sa Sample Market. So kami po ay naparito para po magbahagi ng libreng salita ng Panginoon at hindi po kami manghihingi sa inyo ng kahit na anong kaibahan, lalong-lalo na po ng pera. Sapagkat ang kaligtasan, ang salita ng Diyos ay libre pong ibinigay sa amin ng Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, meron pong nakasulat sa Lucas chapter 11 verse 28. Ang sabi po doon, pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Kayo po mga nakikinig ngayon ng salita ng Diyos at tumutupad sa salita ng Diyos ay higit na mapalad ayon sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, hindi po lahat ay meron pong opportunity na katulad natin na pwede pang makapakinig ng mensahe ng Panginoon. Kaya dapat magpasalamat tayo kung tayo po ay buhay, malakas at nakakarinig pa ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba merong nakasulat sa mga Ngaral chapter 12 verse 1? Sabi po doon sa salita ng Diyos, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan, taon at panahon na hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Mga kapatid, sinasabi po doon sa salita ng Diyos na alalahanin natin ang Diyos sa panahon ng ating mga kabataan. Ibig sabihin, sa panahon na malakas pa tayo, sa panahon na malusog pa tayo, sa panahon na buhay pa tayo, alalahanin na natin ang Diyos na lumikha sa atin. Bakit kailangan natin siyang alalahanin? Dahil darating ang araw at taon na puno ng kaguluhan at panahon na hindi na natin madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin niyo po na hindi po sa lahat ng panahon malakas tayo, malusog tayo, buhay tayo. Sabi po sa Hebreo chapter 9 verse 27, sabi po sa salita ng Diyos, sapagkat itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nun ay ang paghuhukom. So tayong lahat pong naririto ngayon ay nakatakdang mamatay sapagkat ang buhay natin ay binilagyan ng Diyos ng hangganan at hindi natin iyon malalampasan. At pagkatapos ng kamatayan natin sa mundong ito, tayo po ay haharap sa Diyos. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Sabi po sa mga Ngaral, chapter 12 verse 14, ano man ang gawin natin, lahat ng ginagawa natin ngayon, yan man ay mabuti o masama, hayag man o lihim, darating ang araw na ipagsusulit natin yan sa Panginoon. At bago dumating yung araw na yon, nahaharap tayo sa Diyos. Dapat ngayon pa lamang handa tayong humarap sa Diyos bago darating yung paghahatol ng Diyos sa bawat isang naririto. Dapat pinaghahandaan natin yung araw na yon. Mga kapatid, sa Biblia po, sa banal na kasulatan, meron lamang dalawang lugar ang patutunguhan ng bawat isa sa atin. Yun ay mga lugar na pang walang hanggan, lugar na walang katapusan. Yun po ay ang langit at ang impyerno. Mga kapatid, sabi po sa unang Korinto, chapter 6, verse 9 to 10, sabi po sa salita ng Diyos, na hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Sabi po doon ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na ang mga taong makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, totoo po na tayong lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi po lahat ay anak ng Diyos at magkakaroon ng bahagi sa kaharian
sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. So dito malinaw po mga kapatid na kung hindi natin pagsisisihan ang ating mga kasalanan, tayo ay mapapahamak at ang parte natin ay ang kamatayang walang hanggan sa impyerno. Kaya mga kapatid, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Huwag nating hahayaan na tayo po ay iiral sa sanlibutan ito na wala tayong personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Jesus is the only way to heaven. Kung gusto nating magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos sa langit, sa hinaharap, tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Sumampalataya tayo sa Kanya. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. For the kingdom of God is at hand. Malapit na po ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Talikuran na natin ang ating mga kasalanan bago po maging huli ang lahat. So bago kami umalis sa inyo pong lugar, mga kapatid, nais po namin mag-iwan ng isang maikling panalangin para po sa ating lahat na naririto. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, unang-una sa buhay ng aming Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago para kami ay iligtas sa kapahamakan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, dakilang habag, sukdulang biyaya mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, idinudulog ko po ang bawat isang naririto sa Sample Market. Patuloy niyo pong ingatan, pagpalain ang bawat isang naririto, Panginoon. Pagpalain niyo po yung mga nagtitinda, namimili, naglalakad, Panginoon. Even Lord, yung mga walang trabaho, pagpalain niyo po silang lahat, Panginoon. At maghari po nawa ang kapayapaan sa lugar na ito. Kapayapaang hindi katulad ng mundo, kundi kapayapaang ibinibigay mo, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Ama. Ikaw na po ang bahala sa bawat kaluluwang naririto, Panginoon. Ito po ang aking sabi at panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So, God bless po, mga kapatid. Tandaan po natin, alisin na natin lahat sa buhay natin. Huwag lang ang Panginoong Hesukristo. Dahil si Kristo, nasa Kanya ang ating buhay, nasa Kanya ang ating lakas. Kaya, don't die without knowing Jesus. We need Jesus. God bless po sa ating lahat.